Mainit ang mga pagsagot ng mga kongresista sa kanilang naging pagpupulong patungkol sa mga panghaharas at problema ng mga mangingisda sa West Philippine Sea sa pangunguna ni Richard Gomez. You were asking kung pwede tayong tumawid, di ba? Pwede tayong tumawid. Kasi, 124 nautical miles from this shore, papunta doon sa Masinloc natin. And according sa ating exclusive economic zone, 200 tayo. Kasi ang sinasabi ng China, yung sa 9-meter dash line nila, lampas sila sa Masinloc. Contention nila yun eh. Nakahanda ang ating pamahalaan na protektahan ang ating mangingisda. Lalong-lalo na po rito, ang commitment po ng ating pamahalaan sa pangunguna po ng ating speaker upang magdagdag ng kagamitan na pandagat upang maprotektahan yung ating mga mangingisda. Kailangan natin ipagtanggol ang ating soberanya at ating teritoryo. So nakita naman natin yung deklarasyon ng ating presidente na hindi siya papayag na an inch ng ating teritoryo mapunta sa ating sa mga banyaga. So wala tayong isusuko na kahit anong teritoryo sa China. Ang dapat siguro nating malaman hanggang saan sila pwede manghuli. Kasi meron tayong batas eh. Meron tayong national at saka international law. Meron tayong hangganan ng teritoryo. Ang problema yung kine-claim nila, anong pagbabasihan nung puhuli nila. Siguro dapat isang tingnan natin. Thank you, sirs. Marian Enriquez from Channel 5, you're recognized. Good afternoon po. For Kong Hun and Congressman Junicio, you mentioned earlier, sir, na tingin po ninyo may kalokohang ginagawa ang BFAR, and you mentioned this because, after learning po sa mga mangingisda na kung may natatanggap man silang ayuda, mali o hindi tama yung disenyo po na yung mga bangka. Tapos you also mentioned about budget season, na titingnan po ninyong mabuti yung kanilang budget. Can we also say na baka naman dapat dito na lang natin din ibuhos po yung mga confidential funds, na naging mainit yung usapin po noong nakaraang taon, inilipat na lang po natin for the West Philippine Sea sa ating mga Coast Guard. How about naman sa livelihood po nitong ating mga mangingisda? Sa pangunguna po ng ating Speaker Martin Romualdez, at sa pamahalaan po ng ating presidente na si Presidente Bongbong Marcos, may sapat po na pondo na naibibigay ang ating pamahalaan para sa BFAR. Ngayon, syempre sila humihingi ng pondo sa Kongreso, ibinibigay ng Kongreso kung ano yung nararapat na budget para sa kanila. Ngayon yung pag-i-implement, nasa kanila na po yun yung pag-i-implement. So nakakalungkot po na malaman ngayong araw na ito na yung mga ibinibigay nilang kagamitan tulad ng mga bangka, hindi angkop sa kung ano yung kailangan ng ating mga isda, lalong-lalo na sa pangingisda sa Scarborough. So, nalaman din natin dito, kanina sinabi, na hindi angkop sa kanilang pangangailangan yung mga bangkang ipinamimigay. So, siyempre, bilang may oversight function ang Kongreso, alam ni Senior Deputy Speaker Dong Gonzales at saka mga kasamahan ko na talagang kailangan kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga isda, yun ang ibigay. Hindi po nagkukulang ang Kongreso sa pagbibigay ng pondo sa BFAR. Hindi po nagkukulang ang ating presidente sa pagpapaalala sa BFAR na gawin po yung kanilang trabaho at talagang bumaba sa ating mga mangingisda at alamin yung kanilang mga pangangailangan. So, naandito po kami bilang isa sa mga responsibilidad ng Kongreso is yung oversight function. So, isa sa mga importanteng nalaman natin na hindi angkop yung mga bangka na ipinamimigay nila. So, isa yon sa mga sisilipin at titignan ng Kongreso, siyempre, sa pangunguna ng ating Speaker Martin Romualdez. Hi. Hello. Ma'am, good afternoon. Hindi, ma'am, sa amin yung gaya nung sinabi ni Kong Jay, doon kasi sa amin sa Tondo may tawag dyan eh. Tawag dyan, Mayma. Oh, may mabigay na lang.
Alam nyo si President Bongbong Marcos kasama si Speaker Martin. Noong nakaraang linggo, nagpunta kami sa Cagayang de Oro, gaya ng sinabi ng mga kasama natin. Kahapon nandun kami sa Tawi-Tawi for the simple reason na inaabot ng pamahalaan yung mga tao. Kaya kami naririto ngayon para mapakinggan yung mga fisher folks natin, para hindi lost in translation, para maintindihan maigi. Yun ang hiling ko sa BIPAR. Personal na hiling ko yun. Na sa darating na budget season, sa pagbibigay ng tulong doon sa mga fisher folks natin, gawin naman natin tama. Ayun na, nagsasalita na sila kung ano kailangan eh. Pakinggan natin. Kaya wag yung mayma. O, ibigay natin yung kailangan nila para makapangisda sila ng mas mainam. Ayun lamang, ma'am. Salamat po. At saka po, galing na rito yung Bayan Serbisyo Fair ng ating presidente. Nagpunta na po dito ang leader ng Kongreso, si Speaker Martin Romualdez, kasama po si Governor Ebdane, kasama po si Nanay Bing, at yung mga miyembro po ng Kongreso para ilapit po yung serbisyo ng ating pamahalaan. Kaya nga po nagkaroon ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Dito po sa kauna-unahang pagkakataon, inilapit po ng ating pamahalaan yung serbisyo. Alam ko po maraming mga mangingisda rin na nakapunta rito noon at nagbigay din po tayo ng mga tulong, ayuda, hindi lamang po sa mga mangingisda. Nagbigay din po ang ating speaker, ating pamahalaan ng mga tulong sa ating mga magsasaka at nakita po natin yung mga equipment, ayuda, lahat po, no? Inilalapit po ng ating pamahalaan yung serbisyo para sa ating mamamayan. Dahil ang pangako nga po ng ating Pangulo na si Presidente Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez, sa kanilang administrasyon, wala pong maiiwang Pilipino, sabay-sabay po uunlad ang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino. Gusto ko rin pong idagdag na complex po ang issue na ito. Complex po ang problemang ito. Kaya kailangan po natin ng tulong ng maraming ahensya ng gobyerno. Ang pwede po natin approach na makuha dito, interagency or even multi-sectoral approach. Dahil po alam natin, ang isang malaking problema, kailangan mo nang i-dissect in order to really find out kung ano ang possible mga solutions. At kanina po, lumabas sa public consultation ang maraming solusyon na minungkahi ng local government, ng Masinloc, ng provincial government, ng Zambales, lalong-lalo na po yung mga representante ng mga asosasyon ng mangingisda. Hopefully po, we will be able to overcome ito pong mga obstacles at ma-convert natin into stepping stones para po balik din, yan ang unang nasabi ni Speaker Martin Romualdez nung nagkaroon siya ng adjournment message, talagang inuna niya na kailangan talaga ng national security, kailangan ng economic activity para po umasenso ang ating bansa at dumating ang tulong sa atin pong mga marginalized sectors. Salamat po. Kay Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, please sir, any comment or statement po, lalo na nga po malapit na yung budget season, kung paano natin pwedeng matulungan kasi seasonal nga din po, no, yung kabuhayan ng ating mga mangingisda na nabanggit din kanina, no, yung tungkol sa livelihood nila. Paano natin pwedeng pagtuunan pa ito? Well, tulad ng nasabi ko kanina, malapit na naman yung budget season. Narinig natin yung ating mga fisher folks at mga ibang kahilingan na sinabi ni Kong J. Kong Hoon at ang aking mga kasama. So, rest assured that we will form a interagency para magkaroon ng kasagutan itong kahilingan, itong mga nararamdaman. Kanina, nakita niyo may umiiyak na fisher folk na at yan parang nakakadugo sa puso. Yan ang hanap buhay nila. So, more reasons. Ang sabi nga ng leader ng Kongreso, si Speaker Martin, na we will go here para makinig kami sa mga hinangin ng ating mga kababayan dito sa Zambales.
Thank you, sirs. Thank you, sirs. We're now recognizing Bibi Ngulia from ABS-CBN2. Good afternoon po. Sa gitna po ng banta ng China, hello? Sa gitna po ng banta ng China na ito ng mga trespassers sa South China Sea, dapat po ba o hindi dapat tumuloy sa pangingisda yung ating mga mangingisda sa West Philippine Sea? At meron po bang panawagan, for example, from House leaders to increase, for example, yung mga Coast Guard, personnel doon sa area para maprotektahan in case magkaroon po ng buhan sa lugar? Thank you. You were asking kung pwede tayong tumawid, di ba? Pwede tayong tumawid. Kasi, 124 nautical miles from this shore, papunta doon sa Masinloc natin. And according sa ating exclusive economic zone, 200 tayo. Kasi ang sinasabi ng China, yung sa 9-meter dash line nila, lampas sila sa Masinloc. Contention nila yon eh. Kaso tayo, nagkaroon tayo ng decision sa arbitrary tribunal. So, we have to claim doon sa decision at magbase tayo doon. Ang problema, wala kasing implementation power yung decision. So, we, the Filipinos, have to implement yung decision ng arbitration tribunal. At kung paano natin siyang i-implement, palakasin natin ang loob ng ating mga fishermen. And that's the reason why kanina sinasabi natin, magsama-sama tayo because in numbers we have strength. And rest assured that the government is always here. At alam natin na siyempre, kaya nga ginagamit ng China yung bomba lang ng tubig eh. Kasi ayaw din naman nila magkaroon ng armed confrontation. In accordance sa Code of Conduct, that they are also signatory noong 1992, hindi pa pwede yung armed conflict. Status ko tayo doon. Demilitarization ang ginawa natin sa area. And that's the reason why they don't want to violate that code of conduct as well. Kaya, yung pagbobomba nila ng tubig, that's the reason why kanina sabi ko nga, sana malaki na rin yung mga barko natin para nakakabalik tayo. Tubig sa tubig. Bombahin din natin sila ng tubig. Pero I believe that the Chinese government and even those in the Coast Guard, they will never ship into using armed doon sa area. Suportado natin ang posisyon ng Philippine Coast Guard na walang epekto ang bagong regulasyon ng China sa ating karapatan maglayag at mangingisda sa katubigan natin. Ang West Philippine Sea at walang dayuhang kapangyarihan ang dapat manakot o maglimita sa ating mga mangingisda na pumunta sa tradisyonal na pinangingisdaan. Suportado natin ang call ng ating presidente na si Presidente Bongbong Marcos na huwag gumamit ng dahas, lalong-lalo na kung paano resolbahin ang problema sa West Philippine Sea. Kaya nga sinabi ng ating presidente na pag water cannon tayo ay hindi natin tutularan ang kanilang ginagamit na pag-water cannon. Kaya lang, katulad nga ng sinabi natin dati, na dapat huliin ng China rin yung kanilang mga sarili. Dahil sa June 15, ang teritoryo ng Pilipinas, ang economic zone na ito, ay atin. So, ang lumalabag sa teritoryo na ito, ang China mismo. So, katulad nga ng sinabi namin noong nakaraang press conference, na wala dapat ibang huliin ng China kundi ang sa kanilang mga sarili dahil sila mismo ang lumalabag sa soberenya at ang teritoryo ng Pilipinas. So, ayaw nating palalain ang nangyayari sa West Philippine Sea kaya humahanap pa rin ang ating pamahalaan ng diplomatikong solusyon para hindi na lumala ang komprontasyon na ito, lalong-lalo na ang problema sa West Philippine Sea. Thank you. Let us recognize Rogie Pangilinan from K5 News FM Philippines and Roel Tarayao from K5. Good afternoon. Deputy Speaker Gonzales and of course Kong Hun. May I ask the status of the investigation you are doing with regards to the gentleman's agreement? Sirs. Well, I will give the microphone to Chairman Uboy.
Yes, with respect po sa alleged gentleman's agreement, parte po ito ng ongoing congressional investigation. Kanina po na-mention ka na nung Monday and Tuesday nagkaroon na ng hearing, and ito po ay kasama rin parte itong public consultation dahil una po nag-invite muna kami ng mga key officials on the security sector of the previous administration. At doon po nag-attend si former Executive Secretary Mijaldea, former Secretary of Defense Lorenzana, at yung former National Security Advisor Esperon. At doon na po humingi kami ng kalinawan kung ano ba talaga ang nilalaman, kung meron man, at bakit lumabas itong usapan. Dahil po gusto natin iklaro sa taong bayan kung ano ba talaga may naniniwala na meron. Ano ang implication? May naniniwala na wala. Kailan natin magkaroon tayo ng conclusion or kailangan masirado na etong issue. And apparently, for the past 2 hearings, lumalabas po na tinanggi na ng mga former key officials ng previous administration, lalong-lalo na yung mga kasama sa security sector. Nagkaroon talaga ng investigation dahil may mga nabanggit na ibang posisyon yung iba pang mga cabinet members tulad ni former presidential spokesperson ni Roque. Kaya nga kinaklaro namin. Pero lahat po ng napatawag, nagsabi na wala, at yung mga inimbita po natin na mga senior officials of the current administration, galing po sa Department of Foreign Affairs. Ito po ang department or agency na mayroong primary responsibility na tumutulong sa ating pong executive o head of state kung gagawa ba ng isang oral agreement or treaty. Nagsabi sila, wala po. Ganon din ang Department of National Defense. Ganon din ang National Security Council members. Nagsabi, wala po itong katotohanan. Pero ang problema po, wala tayong inahawakan. Kung iba man ang naging version, at the very least po, na-mention na ni President Bongbong Marcos nung nakarang taon. Kung meron man, rescinded na po iyan dahil mayroon tayong bagong palisiya sa Marcos administration. Salamat po. Pero kami po, hindi pa namin sinirado at ito po ay mas makakatulong dahil hindi lang po usapan sa taas ang nabanggit lalong-lalo na Speaker Martin Romualdez, kailangan malaman natin ang sitwasyon ng atin pong mga mangingisda na naapektuhan o apektado sa mga nangyayari ngayon sa tinatawag na West Philippine Sea sa loob po ng exclusive economic zone. Salamat po. Okay po. Roel Tarayo from News Director po ng K5 News FM Philippines. Likewise, TV5 Stringer and DCRJ 8:10 a.m. and RGTV 29 News Reporter. Sir, with this, yung isa sa kasama namin sa K5 News FM ay nakasama dun sa last mission sa West Philippines itong nakaraang May lamang. Itong ilalim. Hello. Nakita po nila as observation na very volatile po yung situation doon po mismo sa papuntang Panatag Shoal o itong West Philippine Sea. With this, sa mga nangyayari pong karahasan na ginagawa po ng China sa bansa natin, meron po ba tayong mga dapat sisiin sa nakaraang administrasyon? Na kung saan panahon ni dating Presidente Aquino na nagkaroon po ng isang agreement na kung saan inamin po sa komite na aming sa investigasyon ng komite na meron po naging kasunduan ang dating Secretary Voltaire Gasmin at ang ang ambassador ng China na kung saan lilimitahan po yung paglilimitahan po yung pagdi-deliver sa BRP Sierra Madre na kung saan
supply lamang ng pagkain at tubig dito sa BRP Sierra Madre. At ngayon nga po, nung nanalo po tayo sa UNCLOS, noong 2016, at wala pong nagbago, doon sa nasabing instructions, nakasunduan. Isa po sa mga tinitignan natin sa committee na to, syempre kung bakit walang nagbago, sapagkat anong panahon nga po niyon na nanalo na tayo sa UNCLOS, dapat mas iginiit pa natin yung ating karapatan, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. At kaya nga po ito nangyari, kaya ang ating Pangulong BBM, he was very horrified sa nangyari. Kaya talagang sinusuportahan natin ang statement ng ating Pangulo na talagang sana noong panahon na kung saan nanalo tayo sa UNCLOS, mas lalo pa nating ipinaigting ang ating karapatan. Siguro walang mga ganitong klaseng pangyayari. Base lamang sa aking opinion bilang naghain ng resolusyon para mag-imbestigahan ang Gentleman's Agreement.